Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan. Ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay isang Hudyo at pinagmamalaki niya ito. Galing siya sa tribu ni Benjamin. Nag-aral siya sa ilalim ni Gamaliel sa Jerusalem. Si Gamaliel ang pinakasikat na guro sa Israel noong panahon niya. Mahal niya ang kanyang relihiyon. Kaya galit siya sa mga Kristiyano noon kasi akala niya mali sila sa pagkilala na dumating na ang Kristo. Pero noong nakatagpo niya si Jesus sa daan patungong Damasco at niliwanagan siya tungkol sa kanya, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi niya tinalikdan ang kanyang pagiging Hudyo, pero nakita niya na si Jesus ang katuparan ng mga pangako sa mga Hudyo. Kaya ipinahayag niya si Jesus. At hindi lang sa kanyang kapwa Hudyo, pero pati na rin sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, kasi naniniwala siya sa mga blessings na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat. At ang mga blessings na ito ay matatanggap sa pagtanggap kay Jesus na siya ang Kristo. Hindi na kailangang tuliin pa ang mga hintil at pilitin sila na sumunod sa mga batas ni Moises. Sapat nang manampalataya kay Jesus upang matanggap ang kaligtasan. Akala ng mga kapwa niya Hudyo na tinatalikdan na ni Pablo ang kanyang pagkahudyo sa kanyang pagkasalamuha at pakikiisa sa mga hintil at mga Griego. Hindi ito totoo. Yan ang sinulat ni Pablo na ating narinig ngayon. Espesyal ang mga Hudyo. May tangi silang kaugnayan sa Diyos. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Naranasan nila na malapit ang Diyos sa kanila sa paglilis niya sa kanila sa Ehipto. Binigyan sila ng batas na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sa kanilang lahi nang galing ang mga propeta. Sa kanila nang galing ang Kristo. Handa si Pablo na itaya ang lahat
alang-alang sa kanyang mga kalahi, pati na ang kanyang kaugnayan kay Jesus na napakahalaga para sa kanya. Mahalaga kay Pablo ang kanyang pagiging Hudyo at ang kaugnayan niya sa bayang pinili ng Diyos. Masasabi din ba natin ito sa ating kaugnayan sa simbahan? Mahalaga ba sa atin ang ating pagiging mga Katoliko? Handa ba tayong tulungan ang lahat upang mapalapit ang ating kapwa Katoliko sa Diyos? Ang ating pagiging Katoliko ay hindi lang isang damit na pwede nating tanggalin upang palitan ng ibang relihiyon. Ang pagiging Katoliko natin ay hindi lang pagsali sa isang organisasyon na maaari nating iwanan upang sumali sa iba. Dito tayo nagiging anak ng Diyos sa ating pagiging Katoliko. Itinaya ni Jesus ang kanyang buhay upang maging kapatid niya tayo. Ito ang daan sa atin para sa langit. Pahalagahan po natin ang ating relihiyon at isabuhay ito ng buong buo. Marami ang namatay para sa pananampalatayang ito. Sinabi ni San Lorenzo Ruiz nung siya ay nakabitin sa krus sa Nagasaki na kung may 1,000 buhay siya, ang bawat isa noon ay itataya niya para kay Kristo. May mga kapwa Katoliko tayo sa Nigeria at sa Pakistan at sa kasalukuyan na itinataya ang kanilang buhay sa bawat linggo na nagsisimba sila. Maaari silang atakihin ng mga Muslim extremists o pasabugin ang kanilang simbahan. Pero patuloy pa rin sila sa pagsisimba. Pinaninindigan din ba natin ang ating pananampalataya? Salamat o Diyos sa pananampalatayang Katoliko na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa 500 years of Christianity dito sa aming lupain. Tulungan mo kaming pahalagahan ito at panindigan. Po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.